Ito ang Villa Aurora Ecotourism Area, isang lugar na perpekto para sa mga gustong magpahinga at mag-enjoy sa preskong paligid ng kalikasan. Sinasabing bahagi ito ng 69.3 milyong proyekto ng DPWH para isulong ang ecotourism sa Aurora at makapagbigay din ng kabuhayan sa mga lokal dito. May 11 villas, tent area, function hall, tribal center, hanging bridges, mga pathway at trail papunta sa Ubot Falls. Lahat yan nandito. Pero bago natin marating ang lugar na ito, kailangan muna nating tahakin ang isa sa mga pinakaastig na kalsada sa norte, ang Baler-Bungabon Road. Ito ang ruta papuntang Villa Aurora. Kilalang kilala ang daang to sa sunod-sunod na kurbada. Challenging man, pero sulit dahil sa ganda ng tanawin ng mga bundok dito. Habang nasa biyahe, may nakita akong ilog mula sa taas ng kalsada, kaya sinubukan kong bumaba para silipin ito ng mas malapitan. At pagdating ko sa ilog, kitang-kita ang magandang tanawin sa paligid. Nakaka-relax ang tunog ng agos, malinaw at malamig ang tubig. Refreshing talaga. Hanggang narating natin ang Villa Aurora Ecotourism Area. Tumawid tayo sa hanging bridge, naglakad sa mahabang pathway, at nadaanan ang mga eco-friendly villas. May malaking bato dito kung saan pwedeng tumalon, diretso sa agos. At eto pa, ang ilog dito, sobrang linaw, crystal clear talaga. Hindi ko rin pinalampas ang trail papunta sa Ubot Falls. Isa sa mga pinaka-challenging na spot dito dahil kailangan mong akyatin ang 471 steps na hagdan. At sa pinakataas, sa gitna ng kagubatan, sa likod ng mga bato at puno, sumalubong sa akin ang isang tanawin na parang dadalhin ka sa ibang dimensyon. Welcome pong muli sa ating panibagong motorcycle adventure. Ngayon po ay patungo na tayo sa Villa Aurora Ecotourism. So mula po dito sa Labi, Bungabon, Nueva Ecija, magmamotor pa tayo ng 28 minutes, bali 17 kilometers. Kaya po tutok lang kayo sa ating gagawing paglalakbay para masaksihan nyo po ulit ang ganda ng Pilipinas at para ma-feel nyo din na parang kasama ko lang kayo sa biyahe. Let's go! Ito pong ruta na dinadaanan natin pupunta sa ating mga destinasyon. Walang katapusang kurba ito. Tinatawag po itong Baler-Bungabon Road. Sa mga nakadaan dito, alam na nila yan kung gaano kalulupit yung mga twisties na dadaanan nyo dito. Yung tipong kakaliko mo lang sa kaliwa, tapos liliko ka na naman sa kanan. At hindi lang basta kurba, talagang sikong-siko yung mga kurbada rito. Kaya po mag-iingat tayo kapag dadaan tayo sa ruta na to. Pero kahit naman po ganito yung kondisyon ng daan na pulo-pulupot, eh tingnan nyo naman yung scenery na makikita nyo rito. Mga kabundukan ng Sierra Madre na nagtataasan, makapal ng mga punong kahoy. Ang lamig sa mata, berdeng-berde yung mga paligid natin dito. Kaya mag-enjoy din kayo sa ride na gagawin nyo rito. Time check 12:13 PM. Alas 12 ng tanghali, nagmumotor tayo dito pero hindi natin masyadong ramdam yung singaw ng init ng panahon dahil maraming puno sa dinadaanan natin.
Malamig sa mata yung kapaligiran, tahimik, presko yung hangin. Yan yung ma-experience nyo rito habang binabaybay natin itong kahabaan ng mga ligo-ligong kalsada rito. Look at the view. Sobrang ganda ng Nueva Ecija, no? Dito dati merong spot eh. Meron din ditong ilog na pinaliliguan. Kaso ngayon ay tuyo. Pero may mga time na bukas dito at marami ding naliligo ng mga turista. Kung mapapansin natin, meron silang mga ginawang pool dito, kaso walang lamang tubig. Kung masyachempohan nyo rito yan, minsan punong-puno ng tubig yan, umagos dito, Mistulang Waterfalls. Maganda rin yung spot na to, paliguan, dahil tinan nyo naman yung bundok dun sa likod, ang taas. Siguro kapag nag-uulan, malakas yung ragasan ng tubig dito. Yun yung time na pwede nyong ma-experience yung pagligo dito. Bukod sa mga tanawin na makikita nyo rito sa Baler-Bungabon Road, tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung kalsada nila dito. Kahit puro kurba yung dadaanan nyo dito, tingnan nyo ang linis Simula kanina wala pa tayo yung nadadaanan na sirang kalsada. Tingnan nyo yung bundok kung gaano kakapal yung punong kahoy. Virgin Forest, no? Iba talaga yung pakaramdam kapag dumadaan ka sa mga ganitong mountain pass. Na sa tuwing tayo ay nasa biyahe, kapag nararating na natin yung mga ganitong ruta, talagang mas ginaganahan tayong magmotor. Dahil luntian yung nakikita natin sa bawat gilid. Letter U yung kurba dito. Haba. Bilog na bilog eh. Sarap magmotor dito sa ruta na to. Malilibang ka talaga sa ride mo dito sa Baler-Bungabon Road. Tapos bibihira lang yung mga kasalubong mo dito. Ngayon ay Thursday, wala tayong masyadong nakakasalubong ng mga motorista. Iilan lang. Ito, open area Mukhang merong view deck dito. Meron ako nakikita na pwesto na pwedeng picturean. Ito nga, view deck Hinto muna tayo dito. Yan sky view. Tapos merong mga pwesto rito na puso, tapos star, may moon. Stop over muna tayo dito. Ito yung nadaanan natin na view deck dito sa Barangay Labi, Bungabon, Nueva Ecija. Yung pangalan niya Sky View. So habang binabaybay natin yung kahabaan ng kalsada sa Bungabon Baler Road, madadaanan nyo yan. Subukan natin pasukin. Ayan maraming pwesto rito para magpa-picture. May mga disenyo na buwan, star, tapos sa dulo mayroong puso.
Tapos tingnan nyo naman yung view dito. Wow, kabundukan ng Sierra Madre. Tapos doon sa bandang dulo, makikita natin yung Kapatagan. Nakapaikot yung tanawin na makikita nyo rito. Dito sa kaliwa natin, matataas na mga bundok. Akalain nyo yun, nagmamotor lang tayo, no? Papunta sa ating destinasyon. Meron pa tayong nadaanan na ganitong view deck na merong napakagandang landscape. So pagka kayo dadaan din dito sa Baler-Bungabon Road, hinto kayo dito. 10 piso lang yung entrance fee, and then makakapag-picture na kayo dito sa spot na to. Solid guys, ganda oh. Minsan talagang nakakatapa tayo ng mga ganyang magagandang spot, lalo na kapag ganito na yung mga dinadaanan natin, bundok. At andito pa rin tayo sa Barangay Labi, Bungabon, Nueva Ecija. Dahil itong Barangay Labi, ito po yung pinakahuling barangay ng Bungabon, Nueva Ecija. Pagkatapos nito, probinsya na po ng Aurora yung ating dadaanan. Ngayon, nagsisimula ng umambon. Unti-unti na dumidilim yung kalangitan. Huwag sana magtuloy-tuloy ito para maayos tayong makapunta ron sa mga plano naming puntahan. Okay, dito na tayo ngayon sa Aurora Province. Yan yung pinaka-arko nila. Yan, pag nandito na tayo, ito na yung pinaka-Maria Aurora. Okay. Dito meron tayong mababasa na We Love Maria Aurora. Kita nyo, hinihintuan siya nung mga bumibisita rito para magpa-picture. Yan o, Welcome Maria Aurora. Okay, pagkatapos nating libutin ang probinsya ng Nueva Ecija, andito na tayo ngayon sa probinsya naman ng Aurora at bayan po ng Maria Aurora. So mula dito magmumotor pa tayo ng 14 minutes, 8.3 kilometers, at mararating na natin ang Villa Aurora Ecotourism ng Maria Aurora. Tingnan ninyo ang kalangitan, maaliwalas pero umaambon. Ito yata yung tinatawag nilang ulang bundok na pangkaraniwan nating nararanasan kapag tayo ay andito sa mga mountain pass. Yung kahit na makikita mo na ang ganda ng kulay ng langit, pero meron pa ring ambon. Kung na-experience natin kanina yung malupit na kurbadahan sa parte po ng Bungabon, dito sa Maria Aurora hanggang makatagos tayo ng Baler, talagang grabe, pulupulupot yung kalsada rito. Kaya po marami din ang sasabi na itong Baler Bungabon Road ay isa po sa mga pinakadelikadong kalsada sa norte. Ito yung bahagi ng kalsada na to na landslide prone area. Tingnan nyo naman guys, oh. Ang taas tong bundok, bato, lupa, buhangin yung bumabagsak dito sa kalsada. Ito yung nakakatakot daanan kapag masama ang panahon.
dito sa parte ng ruta na dinadaanan natin ngayon. At ngayon kasalukuyan nakikita natin na maraming gumagawa. Tinatakpan nila yung bundok ng net, kagaya ng mga nakikita natin sa Cordillera. Ayan o, ganyan pala yung ginagawa nila para matakpan yung gilid ng bundok para maiwasan yung landslide. Parang nilang tinatahi yung bundok, dinadamitan, parang ganon. Para maiwasan na magkaroon ng aberya o aksidente yung mga motorista na dadaan dito, lalo na kapag masama ang panahon. Dito sa part na to okay na, oh. Safe na dito. Kapag dumadaan ka sa ruta na to, yung pakiramdam ba na parang nagmomotor na rin sa rehiyon ng Cordillera? Ramdam mo yung lamig ng panahon. Ang kulang na lang dito yung fog na makapal sa kalsada. Pero yung ambience gano'n na gano'n eh. Parang yung mga mountain pass na dinadaanan natin sa Cordillera. Magaganda rin ng mga puno na makikita nyo sa paligid, oh. 2 minutes na lang, nandun na tayo. Hanapin na lang natin kung saan yung pinakapasokan nito papunta dun sa Villa Aurora Ecotourism. Ito yung spot dito na open, tapos makikita natin yung ilog at tulay. Hinto po na tayo dito, guys. Woo! Ganda, oh. Wow! Solid. Sino ba naman ang hindi mapapahinto kapag ka nakakita ka ng ganito kagandang ilog na may nakapalibot na tanawin? Tingnan nyo yung ilog dito sa baba, oh. Kulay asul yung tubig, oh. Tapos habang andito tayo sa taas, naririnig natin yung tunog ng ilog na sadya namang talagang nakaka-relax. Makikita natin yung landscape dito mula doon sa tulay, tapos yung mga matatayog na mga bundok na merong makakapal na punong kahoy. Yan ang makikita nyo rito. Sobrang relaxing nung lugar na ito. So dito sa taas, meron kami nakikita na daan. Subukan nating bumaba para mas makalapit tayo doon sa napakagandang ilog na meron dito sa Maria Aurora. So yung mga kalsada na binaybay natin kanina hanggang makarating tayo dito, yung bangin ng mountain pass, ilog ang makikita natin. So mula rito, nakikita ko na rin yung pupuntahan natin na Villa Ecotourism. Doon, no? Nakikita na rito yung mga bahay. So ilang minuto na lang nandun na tayo, pero baba muna tayo doon. Yung mga ganitong pagkakataon, basta nakakita tayo ng daan, susubukan nating lapitan yan. Ito pala yung lilikuan natin kanan, Villa Aurora Ecotourism. Pero bago natin puntahan yan, baba muna tayo dun sa ilog. Villa Bridge. Villa Bridge pala yung pangalan ng tulay na to. Tingnan natin kung kakayanin ng motor natin na makapunta ron. Saan kaya daan dito? Subukan nating makapasok. Saan kaya yung daan dito? Eto yata. Kuya, pwedeng bumaba sa ilog? Pwede? Dito po. Sige po, salamat.
Yun, pwede daw sabi nung ano, lokal. Dito daw yung daan. Ito yung kanto napapasukan natin. Hala, kaya ng motor natin dito. Taas din pababa. Tarik, subukan natin. Yeah. Wow. Ang dulas ng daan. Maputik. Ayun. Oh. Konti na lang. Yeah. Yun. Ay, nadali. Ito yung daan na nakita natin kanina doon sa taas. Doon tayo nakapwesto kanina. Hinto muna tayo dito saglit. Lapitan natin yung ilog. Iwan muna natin yung motor natin dito sa mga gamit natin para makalapit tayo dito sa ilog. Parang hinihilot yung ulo natin sa tunog ng ilog. Ang ganda ng ragasan ng tubig sa mga bato. Grabe, ang linaw oh. Hawakan natin yung tubig. Check natin kung malamig. Yung tubig dito sa ilog ng Maria Aurora, kapag nagbabad ka ng inumin, panigurado lalamig. Oh, para siyang may yelo. Mga ganitong pagkakataon, sobrang init ng panahon ng biyahe natin, kahit na sariwa yung hangin, nakakaramdam pa rin tayo ng pagkalagkit. Kaya kapag may mga ganitong ilog, pag pwede nating puntahan, masarap maghilamos. Dahil nga sobrang lamig ng tubig dito. Marirelax ka talaga. At dahil nga po andito na tayo sa baba, yung mga bundok na nakikita natin kanina doon, na nakapaikot dito, talagang nakakalula. Ayun yung tulay ng Villa Aurora. Tingnan ninyo kung gaano kalinaw yung tubig oh. Kitang-kita rin natin yung mga bato, iba't ibang kulay. Ang lalaki ng mga bato rito oh, nanggaling sa mga bundok. At etong tubig na nakikita natin sa ilog, nagmumula yan sa kabundukan. Bukal na tubig yan. Meron din tayo nakikita rito na iilan ng mga kubo na itinayo nila. Siguro meron ding pumipwesto rito minsan ng mga turista para maligo. Meron din ako nakikita sa kabilang tulay ng mga kubo. So ngayon ay ordinaryong araw lang kaya wala tayong nakita o naabutan na naliligo dito. Pero isa ito sa mga spot na pwede nyo puntahan dito sa Maria Aurora na sa ilog pa lang. Talagang mag-e-enjoy na kayo. Talagang yung pakiramdam na ang lapit ninyo sa kalikasan. So kung kayo po ay madadaan din dito sa Maria Aurora, subukan ninyo daanan yung dinaanan natin para makarating din kayo dito. Mahawakan yung man lang yung malamig na tubig dito sa ilog. Ganda rito guys. Woo! Solid! Okay, napuntahan na natin yung ilog. Puntahan na natin yung ating destinasyon dito sa Maria Aurora. Ayan, dumadaan na ulit tayo sa tulay. Woo! Hay! Kalikasan! Okay, dito sa katapusan ng tulay, liliko na tayo sa kaliwa. Villa Aurora Ecotourism area this way. Alright. Medyo rough road yung papasukan nyo dito pero okay lang.
Patag naman siya. Ito yung hanging bridge na kulay orange, oh. Taas din pala. Lawak ng parking nila dito, no? Okay, andito na tayo. Tanong muna tayo dito kung paano tayo makakapunta sa mga spot dito. Okay guys, nakapagpalit na tayo ng damit, naka-shorts na tayo, tsaka tsinelas. Dahil medyo mahaba-haba din yung lakad na gagawin natin. Papunta doon sa mga spot dito sa Villa Aurora Ecotourism. So nagbayad na tayo dito sa information desk nila. So ang binayaran natin is 50 pesos per head ang entrance fee nila. At kung kayo ay may dalang motor, 10 pesos naman para sa parking. At kung kayo naka 4 wheels, 30 pesos naman yung babayaran ninyo. So tara, maglakad na tayo, papunta doon sa pinaka-spot dito. Nagsisimula pa lang tayo maglakad. Ganitong vibe na yung nakikita natin dito. Ang ganda ng pwesto nung hanging bridge nila dito. Grabe yung landscape. Tapos sa baba, ilog. Habang lumalakad tayo, lagaslas ng tubig sa ilog yung naririnig natin. Itong hanging bridge na nilalakaran natin, ang sukat nito ay 100 meters. Ganun kahaba. Dito pa lang pwede na kayong huminto para magpa-picture. Dahil ang ganda ng view. Napakalawak ng lugar, maaliwalas. Berdeng-berde, sarap sa mata. Kasama natin ngayon yung tour guide natin, si Ate Jenny. Yan, siya yung mag-guide sa atin papunta doon sa mga spot dito sa Villa Ecotourism. Ate Jenny, magkano po yung babayad dito sa inyo ng mga turista? 100 po per hours. 100 per hour. So, kung halimbawa, kukonsumo kayo dito ng 2 oras, 3 oras, magbabayad kayo ng 300 kay Ate Jenny. Pero dito, ang tour guide, ang maximum niya ay 5 katao. Kami ni Suke, 2 lang. Pero ganun pa rin yung babayaran namin. 100 pesos per hour. Ilang oras po yung trekking na gagawin natin papunta ron sa mga spot dito? 20 minutes po hanggang po sa Big Stone. Big Stone po to Ubot Falls. 20 minutes po ulit. So bali aabotin din pala tayo ng halos 40 minutes sa paglalakad natin. And depende pa yun kung gaano tayo kabilis maglakad. And yung Big Stone, yun yung mga villas dito no? Tapos after that, meron pang falls dito, yung Ubot Falls. Then subukan din natin puntahan. Ngayon ay malapit na ang mag-alas 5. Medyo hinapon na tayo sa pagdating natin dito. Sana mapuntahan pa rin natin yung mga spot dito. Sobrang tahimik ng vibes dito habang tayo ay naglalakad. Pawang tunog ng mga ibon, kuliglig. Yan, naririnig nyo ba sa audio ng camera natin? Hay, yung mga ganitong pagkakataon, yung malayo tayo sa ingay ng mga sasakyan, dito talaga yung marirelax yung isip mo. Kanina, nung andun tayo sa tulay ng Villa Aurora, nakikita natin yung bundok na maganda. Ngayon ito, ilalakaran na natin. Ang kagandahan dito, maglalakad kayo sa maayos na daan. Sementado na. Ito yung tinatawag nila na pathway. May disenyo pa nga Kaya hindi mahirap yung gagawin niyo na paglalakad dito sa mga spot. Tapos habang naglalakad kayo, tingnan niyo naman yung view. Pagkalipas lamang po ng ilang minutong paglalakad, ay narating na natin itong 11 eco-friendly villas
Tingnan nyo guys kung gaano kaganda ang dating. Dito makikita natin sa mga villas yung function hall, tribal hall, saka chapel. At yung disenyo ng mga villas dito ay tugmang-tugma sa kalikasan na nakapalibot dito. Masasabi natin na hindi nakasira yung mga villas na nilagay nila dito. Tingnan nyo naman, oh. Ganda ng kulay, white saka green. At kombinasyon ng kulay brown. Yung tipong kapag ikaw nag-stay dito, wow, pagising mo ng umaga, tignan mo yung view. Nakapaikot sa iyo yung mga kabundukan, luntian na tanawin. Sa ngayon, hindi pa daw functional yung mga villas dito. Posible daw, baka after election, dahil daw hindi pa kompleto yung mga gamit. Pero kapag ito ay nagbukas na at pwede nang mag-overnight stay o magbakasyon, siguradong dudumugin to ng maraming tao. So dahil nga hindi pa functional itong mga villas, pwede pala tayo mag-pitch ng tent dito. Yan, merong designated na lugar dito para mag-pitch ng tent. Nakikita ko na nakasemento na rin yung pagtatayuan natin ng mga tent dito. Yan, oh, ganda. Ito yung function hall nila. Yan. Inabutan tayo ng ambon dito habang tayo naglalakad. Meron ulit tayong dadaanan dito ng hanging bridge. Oh. Ito na yung pangalawang hanging bridge na ating dadaanan. Caution, 60 packs at the time when crossing the bridge. Wow. Tingnan nyo naman yung pwesto ng hanging bridge nila dito. Ayun yung mga cottages sa baba na pwede nating tambayan habang tayo ay naliligo dito. Tingnan ninyo kung gaano kalaki yung bato rito. Sing laki ng bahay. Bato na galing sa bundok. Woo! Kanina, nalalakihan na tayo doon sa mga bato sa gilid. Pero dito pala, may dambuhalang bato tayo makikita habang tumatawid sa hanging bridge. At ito pa yung isang napakalaking bato na tinatawag nilang Big Stone. Doon sa taas, pwede kayong pumunta para makatalon dito. Yan, makakaligo na kayo dito sa malinis at malinaw na ilog nila. Ito yung Big Stone. Pwede tayong pumunta rito sa taas. Yung iba tumatalon dito eh. Grabe, nakakalulang tumalon dito. Ang taas din. Makikita natin dito yung malinaw na tubig, oh. Pakalinis. Tingnan ninyo yung itsura ng ilog dito, yung agos sa mga bato. Yung pakiramdam na talaga kikilabutan ka dahil sobrang lapit mo sa kalikasan. Ramdam na ramdam mo rito yung payapa na kapaligiran, sobrang tahimik. Lagaslas lang ng ilog yung maririnig natin dito. Dito meron tayong pwedeng lusungan para maramdaman natin yung lamig ng tubig. Woo! Tingnan nyo naman kung gaano kalinaw yung tubig dito, guys. Oh. Isa ito sa mga crystal clear na ilog ang ating nabisita sa lahat ng ginagawa nating paglalakbay.
Tingnan nyo guys, kung gaano kalinaw. Ang ganda pa ng kulay ng bato rito. Pakalamig ng tubig. Ay, sarap maligo dito kapag tirik na tirik ang araw. Yung tipong naghahalo yung init ng panahon, tapos lulublob ka sa ganito kalamig na parang may yelong tubig. Sobrang relaxing nun. Napuntahan na natin yung Villas, tapos yung Big Stone. And then, na-experience na rin natin yung lamig ng ilog dito. Ngayon, pupunta na tayo dun sa Ubud Falls. Tingnan ninyo yung dinadaanan nating pathway. Yung disenyo, nasa gilid ng bundok, tapos nilagyan nila ng mga bakal. Napakagandang tingnan. Tapos habang naglalakad tayo, ilog, syempre. And ngayon, ito, meron tayong dadaanan. Ulit na tulay. Yung nakasulat dito, caution 10 packs at the time when crossing the bridge. Sa dami ng mga napuntahan nating lugar sa Pilipinas, isa na naman ang talagang nagpabusog sa mga mata ko na lugar. Yung pakiramdam ba na para kang nasa Jurassic. Yan o, tingnan nyo dito. Habang tumatawid tayo sa tulay, tingnan nyo naman yung itsura nito. Yung habang naglalakad pa lang tayo, wala pa tayo dun sa ating destinasyon. Eh masasabi mo na talagang sulit na sulit bawat hakbang mo dito. Grabe yung panalo. Ito yung pinaka-challenging dito sa pagpunta sa waterfalls. 471 steps daw yung baitang na ating aakyatin papunta doon sa Ubud Waterfalls. Hay. Okay lang yan kasi hagda naman yung akyatin natin sementado. May mga bakal din tayong pwedeng hawakan dito. Pantulong para sa ating pag-akyat. Ito yung unang pahingahan na pwede nyo tambayan dito para baka buwelo ulit. So nasa siyam daw to na pahingahan, bali 8 pahingahan pa yung dadaanan natin para marating yung tuktok. Dumadaan na tayo ngayon sa gitna ng kagubatan. Wow. Nasa 400 steps na tayo. Ramdam na rin natin yung hingal, yung pagod, pero kaya-kaya naman. Dito, merong bukal na tubig. Nasabi ng tour guide natin, pwede tayong uminom dito. Dahil wala tayong baon na tubig, dito tayo iinom sa bukal. Alright. Sarap ah. Sarap ng tubig. Itong tubig ay nanggagaling sa kabundukan. Kapag pumunta rin kayo dito at wala kayong bawang tubig, subukan nyo inumin itong bukal. Guys, ang sarap. Lasa din siyang mineral water. Ito na yung hagdan na aakitin natin para
mapuntahan na yung Ubot Waterfalls. Tingnan niyo yung ambience ng lugar, oh. Wow. Majestic. Nakakakilabot yung lugar na to. Medyo madilim na tayo dito dahil tatabunan ng mga puno yung liwanag sa labas. Kaya medyo madilim yung camera natin. Para tayong dadalhin sa ibang dimension pag nandito na tayo. Ito yung waterfalls na mababa. Tapos habang naglalakad tayo, dumadampi sa mukha natin yung anggi ng tubig. Ito, bato na yung dinadaanan natin. Pasensya na kayo, madilim yung camera natin guys. Wala na masyadong liwanag dito. At hindi ko lang alam kung naririnig niyo pa yung audio natin. Wow! Woo! Ayan na ang Ubot Falls! Hahay! Woo! Grabe, kakilabot oh. Taas din siya. Yung ambience ng lugar, parang yung mga napapanood natin ng mga fantasy movie. Ganun yung itsura niya. Imagine, napapalibutan tayo ng mga naglalakihang bato dito sa bundok ng Sierra Madre. Tapos dito sa gitna nga, nakita natin yung lakas ng bagsak ng tubig ng waterfalls. Subukan natin lumapit. Woo! Mababaw lang yung tubig pero hindi tayo makalapit dahil sobrang lakas ng hangin. Okay guys, kailangan na natin makalabas dito dahil nagsisimula na rin dumilim. Okay, napasyalan na natin yung mga spot dito hanggang doon sa Ubot Waterfalls. Ngayon, kasama natin yung asawa ni Ate Jenny, si Kuya Reynato po. Reynato. Ngayon meron siyang dalang tricycle. Nasakay daw tayo hanggang doon sa entrance. Makakatipid tayo ng lakad dito. Okay, let's go! Yeah! Okay, another adventure, tricycle gaming! Woo! It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Alright, tricycle gaming! It makes me wonder! Woo! I just wonder. It really makes me wonder. Yeah. So kanina doon tayo dumaan sa Hanging Bridge. Ngayon, dito tayo, dadaan sa ilog. Sobrang lamig talaga ng tubig dito. Sulit na sulit yung ginawa nating biyahe magmula po sa Nueva Ecija hanggang nakarating tayo dito sa Maria Aurora. Ang dami nyo pwede pagpilian ng mga ilog na pwede nyo paliguan ngayong summer. Piliin nyo na lang yung talagang pinakagusto ninyo sa mga video na nagawa natin. Kaya po kita-kits tayo sa ating susunod na motorcycle adventure at muling pagbabahagi sa inyo ng ganda ng Pilipinas gamit ang motorsiklo. Kaya lagi tatandaan, keep safe, ride safe. Ang ganda ng Pilipinas, magmotor lang tayo! Woo!